naalala nyo mga pre, ano, kung naalala nyo, si PBBM pumunta po ng Davao. Saan nga yung lugar na yon? Kalinan National High School. Okay? Pumunta po ang Pangulo doon. Binisita po ng Pangulo yung Kalinan. Sa Davao po yan ha. Kalinan National High School. Okay? And then, nung uuwi na po yung Pangulo, binastos po siya ng mga estudyante dyan na kesyo bangag daw yung Pangulo, nagmamadali daw yung Pangulo, baka barilin daw, natatakot daw yung Pangulo. Tapos sabi, sana pupuwitan daw yung Pangulo. Tapos sasabog daw yung sinasakyang helicopter po ng Pangulo. Puro po negatibo yung sinasabi ng mga bastos na estudyante nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga wala po silang respeto po kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya nga yung last week yata yung binanata natin yan. Sabi ko, dapat po talaga mapanagot, no? Yung ano dito, yung may maparusahan yung teacher at yung principal. Kasi hindi naman po dapat ganyan yung asal ng mga kabataan, no, na kumbaga sasabihin na ano na yung mga bad words about sa Pangulo. Kasi tayo po, kahit si Digong, kahit manyakis po yan si Digong, ano, hindi naman po natin pinapahiya yan eh. Naawa pa rin po tayo kay Digong kasi matanda na. Unti-unti na yung pinagbabayaran yung kasalanan niya doon sa Hague. Di naman natin ginagawa. Hindi po tayo bastos tulad nila, di ba? Pero sila po, ginagawa nila yan sa ating Pangulo. Sino po yung kawawa? Pangulo ba? Kapag sinabihan nyo ng masasama yung Pangulo, Pangulo po ba yung kawawa? Pangulo po ba yung mapapahiya? Di ba hindi naman? Ang napahiya po mismo, Davao City, Kalinan National High School. Yun po yung napahiya. Kayo dyan, na nandyan. Patawa-tawa pa kayong tatangan nyo. Mga nandyan na mga estudyante. Hoy, mga tanga. Hindi ko man nilalatan, mga estudyante dyan kasi may matitino din. Pero yung mga tumatawa sa Pangulo, nagsasabing sasabog yung sasakyan, mga ganyan. Hindi po si PBBM yung kawawa. Kayo. Dahil pinapakita nyo lang kung gaano kayo kabasura dyan. Kung gaano kayo kabastos, kawalang hiya, kawalang kwenta, ang tinuturo sa inyo ng guro ninyo, yan ba? Ang mangbasto sa kapwa. Bastusin yung Pangulo. Yan po ba yung tinuro sa inyo? Buha ka ng inan nyo. Yan ba ang Davao? Yan ba yung mukha ng Davao? Pag sinabing Davao, ganun ba kabastos? Pag sinabing Davao, wala bang mga modo? Ano sa tingin nyo mga pre? Ano sa tingin nyo? Ay, comment po ninyo para mabasa po natin yung inyong mga salubin. Hindi po normal na Pangulo ng Pilipinas ay nagmamadali yan, baka sumabog yung yung helicopter. Ay baka kesyo ganito ganyan. Ay baka natatakot yan. Kung takot po yung Pangulo, dapat sana hindi na pumunta diyan. Pero mas priority pa kayo, pina-priority kayo ng Pangulo kasi pinabayaan kayo ni Baste, ni Sara, ni Pulong at ng mga Duterte diyan sa Davao. Pag may baha diyan sa Davao, wala sila. Nag-a-abroad sila. Diba? Priority kayo. Binisita kayo. Di ba dapat yung pagalitan nyo yung nag-a-abroad? Diba? Si Basti nag-disco-disco dun sa ewan ko kung gay bar ba yun. Disco ba yun? Sa ibang bansa. Habang baha sa Davao. Tas ang sigaw ng mga tanga, Duterte pa rin kahit malunod na kami. Alulma. Ayan. Ano na pala? Pero ito po, panoorin po natin ang balitang ito, no? Ayan sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. Like po kayo sa ating live ngayon. At ito po, panoorin po natin ito. Mukhang hindi ko trip itong balitang ito, no? Hindi sa nagbabalita. Yung laman ng balita, mga pre.
Humingi ng pamanhin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education Schools Division sa Davao City kasunod ng anilay hindi tamang asal ng ilan nilang mag-aaral nang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod noong July 20. Saan yun? Department of Education Schools Division sa Davao City. Hindi, ang gusto ko, yung mismong guro talaga. Bukod dyan sa humingi sila ng tawad, yung gusto ko yung mismong guro ng mga estudyante na yon at mismong principal talaga. Diba? Kasi syempre kasama na yung DepEd dyan sa Davao City. Oh. Kasi, syempre yung mga estudyante na nang bastos. Ano yon? Gagawa ng mali yung mga estudyante tapos kayo hingi ng sorry tapos wala man lang parusa sa mga estudyante. Tama ba yon? Ha? Ay, hindi po, kahit ako po, no? Ay, hindi ko po siguro matatanggap yan. Yung sorry na yan. Kung hindi, dapat kasamang magsuri dyan, yung principal, yung teacher, at yung estudyante. Kung minor yung estudyante, wag ipakita yung mukha, dapat pa rin magsuri, di ba? Shoutout kay Tiger99, ha? Magandang gabi. Ganun po yun. Pero anong nangyari? Parang sinalo ng DepEd dyan sa Davao, yung problema, yung pambabastos ng estudyante sa Pangulo. Ano yung principal dyan? Wala na bang pananagutan? Yung guro, wala na bang pananagutan? Ganun ba? Pangit naman kung ganun. Kung ganun pala, ulit-ulitin lang po yan ng mga estudyante dyan. Kaya ako kung taga Davao lang ako, hindi ko talaga i-enroll yung ko dyan sa Kalina National High School. Hindi ko i-enroll yung anak ko dyan. Bakit? Magiging bastos lang po. Pangalawang magulang ang teacher. Na dapat talaga inaayos, no? Inaayos yung ugali ng mga mag-aaral, ng mga students. Pero hindi, wala talaga. Wala sa ayos. Tuloy natin. Kasunod ng anilay hindi tamang asal ng ilan nilang mag-aaral nang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod noong July 28. Batay sa isinagawang investigasyon, 4 na estudyante ang sinasabing sangkot sa insidente kung saan inimbitahan na ang kanilang mga magulang o guardians na dumalo ng mandatory conference. Tiniyak naman ng ahensya ng Identified na. Identified na. So dapat yung mga yun, di ba? Patawan talaga ng napakabigat na parusa, no? Hindi man kulong, pero yung about sa pag-aaral nila. No? Kasi wala eh. Sabihin mo, sigaw ba naman nila, yawa, BBM! Ano yung ibig sabihin nun? Basura ka. Sana, no? Kung sino man po yung nakakakilala doon sa mga estudyante na yon, itong video ko na to, pakipasa po sa kanila. Sa estudyante na yon at sa magulang ng bata or kung sino man yun, may bulbul na yun, no? Pakipasa. At ito yung sasabihin ko sa yung magulang ka at estudyante. Putang ina ng pamilya nyo. Diba? Putang ina ng pamilya nyo. Ang babaho ninyo. Yan, saksak nyo yung baga nyo, yung mura ko sa inyo. Para klaro lang tayo dito. Ay, nako. Tuloy natin. Davao City, nasa ilalim ng DepEd Order 006 Series of 2026 at mga umiiral na school policies, isa sa ilalim sa disciplinary measures, guidance and counseling at iba pang interventions ang mga nabanggit. Hindi na, kung ako niyan, kick out ko na yan. Wala nang guidance, wala nang counseling. Mabigat kasi yung, okay lang sana, idaan mo sa mga ganyan kung ang mababaw yung krimen or yung kabastos ang ginawa nila. Ito po kasi presidente ng Pilipinas. Sinasabihang pupuwitan daw, aalis na daw kasi baka barilin or etc. ganon, or nagmamadali daw kasi baka sumabog yung helicopter, ganon. Hindi na po normal yun na hindi kailangan talaga, wala na yan. Dapat na hindi natanggapin yan sa mga school eh. Wala na dapat wala na dapat di ba? Dapat hindi na makapag-aral yung mga animal na yan. Matindi. Presidente ng Pilipinas, gaganyanin mo. Nakakabwisit eh.
na estudyante na sa sentro sa pagdidisiplina at pagtuturo ng tamang asal sa mga ito. Ay, kayo po ba papayag sa ganong ano lamang ng DepEd? Mababaw na parusa lang yun eh. Disciplinary, didisiplina mo lang. Tapos, counseling, wala. Ay, para sa akin mga pre, hindi ko matatanggap yun, ano? Oo, mababaw lang. Diba? Pero kung kayo po yung tatanungin mga pre, pabor po ba kayo doon sa parusang ibibigay po ng DepEd? Presidente na po natin yung binabalaguran itong mga pangit na estudyante na to. May mga bata talagang mga bastos po eh. Pero dapat may tamang asal ang tinuturo. Ay dapat din po, damay naman yung guro. Papayag naman tayo na ganun yung gawin sa bata. Damay niyo yung guro. Sino ba yung ano dyan? Pangalawang magulang, di ba guro? Ano yung guro? Exempted? Ganon? Exempted sa parusa? Damay din yung principal. Palaki lang ng puwit yan sa kanyang opisina. Para magkaroon po ng pangil yung school. So, ano ngayon mga Dabawin nyo? Makinig kayo. Proud kayo dyan? Sa Davao City mismo nang galing yung pambabastos at kabastusan? Proud Dabawin nyo pa rin kayo? Ako po, taga Davao ako, pero hindi po ako proud. Hindi po ako proud. Kinakahiya ko na nga yung Davao eh. Bakit? Diyan ako nakatira, tapos yung mga krimen, nandyan nangyayari. Yung mga kabastusan, dyan nangyayari. Wala kang pag-unlad yung Davao, tapos ipopromote mo mala Singapore. Paano ko iayabang yung Davao? Sasabihin nyo mala Singapore yung Davao, iayabang ko ngayon dito sa kalugar ko. Ay di, yung Davao mala Singapore, malaman namin, putang ina. Nag-swimming sila sa baha. Kakahiya ko na. Hindi ko na po iayabang yan. Diba? Hindi ko na po iayabang yan. Naalala nyo nung nagpunta akong Davao, binidyo ko yung Davao. Davao City, binidyo ko. Mga spaghetti wires nagkalat. Kasi sabi nila, yung spaghetti wires daw, wala daw. Di nag-vlog ako ngayon sa Davao. Pag-vlog ko doon, pinakita ko sa inyo. Pinakita ko sa inyo, witness kayo, na yung Davao City po, ang dami pong mga spaghetti wires dyan. Diba? So, yun yung punto ko na wag kayong gumawa ng fake news na sasabihin yung walang spaghetti wires yung Davao. Halos buong Pilipinas naman meron, di ba? Tama? Pero wag yung gawa ng fake news na sasabihin yung wala. Yun yung punto ko doon. Nakigets nyo? Alam daw, sa Manila, mag-fake news ako. Walang spaghetti wires sa Manila. Pagpunta mo, nandun pala. Ang laki. Pangit yun, di ba? So, sabi ko, doon lang po tayo sa kung ano yung katotohanan. Di ba? Hindi po tayo magte-fake news porket Davao. Di ba? Ang pangit po ng ganun. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ako magiging proud kung fake news na po yung pinapalabas ng iba dyan. Kayo po ba? Ano po yung inyong opinion dito sa ating tinatalakay po ngayon? Huwag kalimutan, bago tayo mag-move sa next topic, mag-comment na kayo. Comment na po para mabasa po natin yan. At huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para po updated po kayo sa mga uploads po natin. Ayan. At syempre, may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Kompleto po yan. Kalembangin nyo na lang po yung ating mga social media accounts. Alright. Ayan. Ano bang next topic natin?